nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikipata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkikipata, kahit magkibit-balikan, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot-galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda, agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Ang ating agenda, nakakaalarma na po ang pagtaas ng bilang ng teenage pregnancy o ang maagang pagbubuntis ng ating mga kabataan. Paano nga po ba natin ito lubusang mapipigilan? Abangan po ang mga detalye sa ating agenda report. Isang makabuluhang talakayan naman tungkol sa teen pregnancy awareness ang hatid po sa atin ng Agenda 1-on-1. Kasama po si Miss Esperanza Cabral ng United Nations Population Fund o UNFPA. Ako po si Joel Villanueva at ito ang ating agenda. This is a silent crisis. No? Isa itong magiging krisis na haharapin natin, hindi lang kundi pagdating ng panahon. Batay po sa 2011 report ng United Nations Population Fund, tumaas ng 70% ang bilang ng teenage pregnancy sa bansa sa loob lamang ng 10 taon. Ano-ano nga po ba ang mga kadahilanan ng pagtaas na ito? Panoorin po natin ang agenda report. Maaga para sa mga kabataang babae na may edad 19 pababa ang magbuntis. Lalo na't wala pa sila sa 8 gulang at lubos pa silang nangangailangan ng pagkalinga ng isang magulang. Ngunit tila patuloy na tumataas ang teen pregnancies o ang pagdadalang tao ng isang babae habang ito ay nasa edad 19 pababa. Pagtataya ng National Statistics Office o NSO, tumaas sa mahigit 60% ang teen pregnancy sa bansa mula noong 2000 hanggang 2010. Mula sa 126,025 na mga kababaihang nakapanganak sa edad na 19 pababa noong taong 2000, ito ay umakyat sa 207,898 noong 2010. Ayon din sa NSO, mula sa 755 na mga kababaihang naging ina sa edad 15 pababa noong taong 2000, ito ay tumaas sa 1,324 noong 2010. Nababahala ang ilang grupo tulad ng National Youth Commission o NYC sa mga estadistikang ito. Ayon sa NYC, hindi pa handa ang isang babae sa ganitong mga edad para maging isang ina. Pag tinignan mo yung trend sa Southeast Asia, tayo yung isa sa may pinakamataas na rate of increase. Ibig sabihin, the global trend bumababa pero pagdating sa kaso ng Pilipinas, tumataas ito. This is a silent crisis. No? Isa itong magiging krisis na haharapin natin, hindi lang kundi pagdating ng panahon. Kasi ang teen pregnancy, it's a health concern. Delikado siya para sa batang babae nagbubuntis, delikado rin para doon sa anak na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Hindi lang ngayon yung epekto niyan, even pagdating ng panahon. For example, isang 14-year-old na bata nagbuntis, titigil siya sa pag-aaral, at kapag 7 years old na yung anak niya, she will be around 22 or 23. Gusto niya bumalik sa labor force, mahihirapan siya
na kumuha ng bagong trabaho kasi hindi siya nakapag-aral nung panahon na yun. So, this is an issue that has lifelong effect. Sinabi naman ng Council for the Welfare of Children o CWC, mahalagang mapangalagaan ang karapatan ng isang kabataan. Nakasaad sa Convention on the Rights of the Child ng United Nations ang karapatan ng isang kabataan na mabigyan ng proteksyon at tamang pangangalaga mula sa kanilang mga magulang, pamilya, maging sa komunidad. Kasama din sa kanilang karapatan ang makapag-aral. This is a cause of alarm dahil itong mga batang ito ay dapat nasa school. Hindi pa sila fully developed psychologically, emotionally, no? So, kailangan pa nila kailangan mga gagabayan pa sila, kailangan nilang mag-aral para sila maging productive member of society in the future. At an early age, meron na silang responsibility. So, ang kanilang karapatan na magkaroon ng magandang buhay in the future, ang kanilang karapatan na maging malusog, karapatan nila, yung child rights, no? Mga karapatan nila na enshrined in the Convention on the Rights of the Child, hindi mapupulfill yun. So, it's a cause of alarm. Kasi, ibig sabihin, merong segment ng ating population na hindi natugunan ang kanilang karapatan. Una sa lahat, i-prevent natin na ang mga batang ito ay magkakaroon ng ganong sitwasyon. Para mapigilan ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang nabubuntis ng maaga, inihain ni Laguna Representative Sol Aragones ang House Bill 337 o ang Teen Pregnancy Prevention Responsibility and Opportunity Act. Sa pamamagitan nito, makakapagbigay ang Department of Health ng budget sa mga lokal na pamahalaan upang mabigyan kaalaman at mailayo ang mga kabataan sa maagang pagbubuntis. Yung dapat maunawaan ng mga kabataan na kapag sila ay nagbuntis ng maaga, kumbaga sa salitang Tagalog o sa mangga, bubot pa ang kanilang katawan, poor nutrition pa, kaya mahihirapan ang kanilang katawan. At dahil dito, magkakaroon ng maternal death. Inaasahan natin na kapag naipasa na ang bill na ito at naisabatas, ay magbibigay ng pondo ang Department of Health sa lahat na naglalayo na makaisa sa pagbibigay ng impormasyon at edukasyon sa mga kabataan para talagang ma-educate sila sa mga pwedeng mangyari sa kanila at sa kanilang magiging anak kung sakali kapag sila ay nagbuntis sa murang edad. Hindi ko naman po choice yun. Parang in love lang, parang gano'n. Isa pong nakababahalang katotohanan na sa napakabatang edad, maraming mga kabataan natin ngayon ay mayroon ng sariling anak. Ano-ano naman po kaya ang mga epektong hatid nito sa kanilang buhay? Nagpapatuloy po ang Agenda Report. Ilan lamang sina Jenny at Joy, hindi nila tunay na pangalan. Sa mga kabataang maaga pa lang ay dinala na ang responsibilidad ng pagiging magulang. Naisa na ng 18 taong gulang na si Jenny na kumuha ng kursong Fine Arts, lalo na't may talento ito sa pagguhit. Ngunit pinatigil muna ito ng pag-aaral para makapagtapos umano ang panganay nilang kapatid. Kapos ang pamilya ni Jenny kaya nagtrabaho muna ito. Kasama niya sa trabaho ang kasintahan. Ngunit hindi nila inaasahang magdadalang tao agad si Jenny. Hindi ko alam yung gagawin kasi yung ibang alam ko pinapalaglag kasi hindi pa sila handa. Kasi po dapat ako pag-aaralin talaga ako ni mama noon. Hindi ko masabi-sabi kay mama kasi baka hindi ko nga po alam yung pwede lang maging reaction. Sabi ko, nag-aalangan ako, sabi ko, kung papalaglag ko itutuloy kasi yung mga karamihan ng mga mag-asawa, gusto magkaanak, hindi na sila nagkakaanak. Nagpatulong ako sa isang kapatid. Sabi ko, tulungan ako sabihin kay mama kasi hindi ko pa kaya na sabihin mag-isa. Napakasakit para sa ina ni Jenny ang nangyari sa kanya. Subalit tanggap naman nila ang katotohanan at handa rin silang alagaan ang magiging anak nito.
ay sa totoo lang po, ubod ng sakit. Napakasakit po dahil sa totoo lang po, ang taas po ng expectation ko sa mga anak ko. Ang dami ko pong pangarap sa buhay para sa kanila. Kasi sa totoo lang po, mahirap na po kami. Ayaw ko pong maranasan nila yung paghihirap na naranasan po namin ngayon. Sabi ko nga po, ngayong nagkaganyan na siya, tinatanggap ko naman po. Dahil may kasalanan din po kami. May kasalanan po man siya, may kasalanan din po kami. Samantala, aminado naman si Joy na hindi siya handang maging isang ina. Mabarkada noon si Joy at mas kinahihiligan niyang gumimik kaysa sa mag-aral. Sa edad na 15, nagdadalang tao na ito. Malaki ang kanyang pagsisisi na hindi niya sinunod ang kanyang mga magulang. Kwento sa amin ni Joy, nahirapan siyang magbuntis. Ngayong nakapanganak na siya sa edad na 16 na taong gulang. Nais man niyang bumalik sa pag-aaral ay hindi pa niya magawa ito dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang anak. Hindi ko naman po choice yun. Parang na-in love lang. Parang gano'n. Siyempre po kabataan eh. Parang na mapusok po kasi. Ang gusto ko po talaga sana bumalik po sa pag-aaral ko. Napantunayan ko po sa mga magulang ko na kahit na hindi nabuntis po ako ng maaga, gusto ko pong makapagtapos. Ang natutunan ko po na dapat hindi sumusuway sa magulang, na dapat priority ko yung pag-aaral ko, hindi yung pagiging rebelde ko. Kasi sa totoo lang po, wala naman akong dapat ika-rebelde. Para sa ina ni Joy na si Aling Roma, hindi niya itinanggi na may pagkukulang din siya bilang magulang, kaya nangyari ito sa kanilang anak. Siyempre po, napakasakit eh. Andiyan na rin po yung nag-iisip ka na siyempre bata siya. Matatanggal mo, di ba? Kung magulang ka. Kaso nga lang, may takot ka nga sa Panginoon, hindi mo rin magawa. Sa kabila nito, handa umanong pakasalan si Joy ng kanyang kasintahang si Roland sa oras na tumuntong sila sa legal na edad na 18. Sa maliit na paraan, sinusuportahan naman ni Roland ang kanyang mag-iina bilang trabahador sa pagawaan ng feeds. Bagamat natutuwa si Roland na siya ay isa ng ama, naiintindihan din niya ang nagiging pagsisisi ni Joy. Siyempre, tuwan ka nga po, tatay na po ako. Pero siya po, ayaw pa po niya eh. Pero naiintindihan ko naman po kasi bata po kami po. Kaya yun, tinanggap na lang din po niya. Kasi tuwa na po ako sa pagiging binata. Ako na po may buhay po nila. Nung araw na yun, handa na po talaga nung malaman kong buntis siya. Sinabi ng gynecologist na si Dr. Elsie Pascua, maaaring magkaroon ng ilang problema sa pangangatawan ng menor de edad na ina at ng magiging anak nito dahil hindi pa handa ang kanyang pangangatawan. Yung malnutrition, Kasi usually pagka ganito, hindi sila aware sa tamang nutrisyon, Kaya kung sila malnourished, pati yung baby nila, tendency niyan, ang madidevelop o mapapaanak nila ay low birth weight din. At usually, may problema, sakitin yung bata dahil nga sa poor nutrition. Pangalawa, usually itong mga teenage pregnancy, hindi sila nagpapa-check up eh. Kaya hindi nasusubaybayan o nabibigyan ng gabay sa tamang nutrisyon, sa tamang aktibidades, Usually kasi pag teenage pregnancy, maaga silang nagkakaroon ng sexual intimacy. So, ang risk mo of having cervical cancer tumataas. Ito isa sa risk factor in early coitus na tinatawag natin, Naibahagi ng youth pastor na si Pastor Rude de la Torre na sadyang handa ang mga kabataan na ibigay ang lahat-lahat para lamang sa mga bagay na kanilang pinaniniwalaan. Bilang isang youth pastor, nakikita ni Pastor Ru ang pagiging aktibo ng mga kabataan sa ngayon. Kaya mahalaga ang pagbibigay sa kanila ng tamang paggabay ng komunidad, simbahan at lalong-lalo na ng kanilang mga pamilya. A lot of kids today are growing up in broken homes. At the same time, sa Philippines, marami pong mga tatay ang naka-abroad. So, a lot of the kids are growing up without their dads, So, alam naman natin, pag nawala yung tatay, parang, he's the, like a shepherd, diba? Spiritual shepherd, spiritually speaking.
malaking factor yung wala yung magulang, no? So I think yun ang medyo challenge ngayon sa mga magulang, no? Paano nila mapapa-open up yung mga kids without the kids feeling awkward, parang ganun. I think ang church needs to do a better job naman in parang spreading the message beyond the walls. So our challenge is for us to go to where they are. Puntahan natin sila. Social media, puntahan natin sila. Campus, puntahan natin sila. Barkadahan yan, puntahan natin sila. We have to be where they are. And then we have to preach the message to them. Mahalaga na mapangalagaan at maprotektahan ang mga karapatan ng mga kabataan. Sa murang edad, marami pa ang kinakailangan nilang matutunan sa buhay. Kaya malaki ang responsibilidad ng pamahalaan, komunidad, simbahan, at lalo na ng kanilang mga magulang. Sa pagbibigay ng tamang gabay at edukasyon, makakatulong ito para lalong mapalago at mapagtibay ang kanilang katauhan. Maraming maternal mortality ay galing sa mga nanay na bata na nanganganak. Mapalad po tayo at kasama po natin ngayon ang former secretary ng DOH at isa sa mga paborito ko noon na miyembro ng gabinete, si Ma'am Esperanza Cabral ng United Nations Population Fund o UNFPA upang samahan po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, Sec Joel. Salamat sa pagkakaimbita mo sa akin dito. Ma'am, siguro hindi na ako papaligoy-ligoy pa, no? Itong agenda po natin, no? Itong teen pregnancy na ngayon talagang lahat pinag-uusapan po sa 4 na sulok ng ating bansa. Pag dinefine po ba yung teen pregnancy, kayo ho ba sa UNFPA, paano ho ba ito dinidefine, itong teen pregnancy? Yun ay pagbubuntis ng mga babae na 19 years or below. So usually, ang teenage years sinasabi natin mula sa 13 hanggang 19. Yes. So yun ang mga sapul natin dito. And ngayon po, no, na ito, usap-usapan po ito, no, sa 4 na sulok ng ating bansa. Ano ho ba yung mga implikasyon na nitong problema na ito, no, na bakit ba ito dapat bigyan ng masusing solusyon at talagang dapat tutukan ng bawat isa sa atin? Ang implikasyon kasi nito ay kung ikaw ay baby, dapat hindi ka muna magka-baby. Di ba? Ganun yun eh. Kasi kung 15 anyos ka, 16, dapat ang inaasikaso mo ay pag-aaral, dapat ay nag-enjoy ka muna sa buhay mo. Yes. Pero pag ikaw ay nabuntis, ang mangyayari doon, ang kailangan mong asikasuhin ay yung magiging anak mo. So, madalas dyan, tumitigil sila sa pag-aaral. Yes. At dahil dito, yung kinabukasan nila nasisira. Siyempre, pag walang edukasyon yung nanay, Yes. chances are mahirap ang buhay nila, Yes, hindi na rin makaka-afford na pag-aralin yung mga anak nila. Parang yung chances for them na to finish yung career nila, mahihirapan. Ma'am, when it comes to health issues, no, pagbata, ano ho yung mga implikasyon nito? Maraming maternal mortality ay galing sa mga nanay na bata na nanganganak. Okay. Ito, ang dahilan nito ay, for example, maliit pa yung sipit-sipitan nila, mahirap lumabas yung bata, ganyan. At hindi pa talaga handa yung katawan nila for childbearing. Yung pong child, yung kinikerry nila, may ano ho bang risk nito na masyado silang bata? Meron din ho ba dun sa baby na dinadala nila? Meron din. Ang risk na mamatay yung bata na yon mas malaki kesa sa risk na mamatay ang bata na dinadala ng mas matandang nanay, say 23 or 24 years old. Dahil kalimitan, mas malaki yung incidence ng malnutrition dito sa mga nanay na ganito. Yung mga bata, pag pinanganak, marami sa kanila low birth weight na tinatawag, maliit para sa edad ng pagbubuntis. Imagine from the start hanggang sa paglabas, Dehado kagad. Dehado kagad, no? Lugi kagad. Ma'am, ano ba yung mga kadahilanan? Bakit ba ito? Yung nakikita natin ngayong figures, tumataas itong figures ng teen pregnancy. Siyempre, yung mga bata ngayon,
lalo na kung hindi masyadong nasusubaybayan ng mga magulang nila ang kanilang mga impormasyon tungkol sa mga bagay na ganyan, sa sexualidad, Yes. nanggagaling sa mga katulad nila na wala rin namang tamang impormasyon o nakikita nila ito sa television o sa internet. Yes. At nagkakaroon sila ng mga maling impormasyon tungkol sa mga sarili nila at sa kanilang sexualidad. Ma'am, tulad niya, no, nabanggit niya, for example, yung sex education. Ano ho ba yung, kayo sa UNFPA, ano ho ba yung rekomendado niyo na kailan papasok yan? Kasi yung parang yung question na nandyan ba dapat sa curriculum, talagang lahat tayo would say yes, but yung question na kailan papasok itong sex education? Dapat yung pagtuturo ng sexuality ay angkop sa edad ng bata at angkop sa kaya niyang pag-intindi. Yes. Hindi mo naman pwedeng ibigay dun sa grade 5 yung information tungkol sa how to have sex. Yes. Dapat actually how not to have sex. Dapat ang binibigay na impormasyon sa kanya ay yung paano niya mapoprotektahan yung kanyang katawan. Kung ano ang mga physiologic basis nung nararamdaman niya. Kasi Yes. yung mga edad na yan, nagpapalit sila ng... Nag-explore, Oo, ganon. Ma'am, ngayon, no, nandyan na yan. Paano ho yung ano ho yung mga recommendations ninyo para i-address itong nakikita natin, lumalalang numero, no, on teen pregnancy? Oo. Kung ikukumpara mo nga, 2010, mga 200,000 live births ng teenage mothers ang nangyari. Kumpara sa nung 2000, 10 years before that, 125,000 lang. So talagang dumadami. Halos doble. Oo, halos doble. Mga 70% increase. Usually nanggagaling sila sa mga broken families, hindi sila masyadong naasikaso ng mga nanay at tatay nila. So very important yung guidance para sa kanila. So importante yung pagtuturo sa kanila ng moralidad at saka values formation. In this particular issue, definitely pag-uusapan yan, itong responsible parenthood, no? Sa paano bang paraan nakakatulong ang RH o yung pagkakaroon ng responsible health program para sa ating mga kababayan? Well, sa ngayon kasi ay hindi pa masyadong malawak. Yes. Yung tinuturo natin tungkol sa reproductive health at responsible parenthood sa mga eskwela. Yes. No? At isa ito sa mga provisions ng reproductive health law na kailangan turuan mula pa sa kabataan sa angkop na paraan kung paano maging responsible citizen unang-una. Yes. Bagamat sinasabi natin na ang magulang ang primarily responsible for the moral upbringing ng mga anak nila, alam naman natin na hindi sila nakatira sa isang vacuum. Maraming influences ang dumadating sa kanila. Even the realities, ma'am, na maraming mga magulang nasa ibang bansa yung isa or Tama. dalawa na parents nila. Yes. Ma'am, dito po sa mismong batas no na naipasa sa Kongreso, Kamara at saka Senado, may provision po ba dyan na talagang tumutukoy dito sa problema ng teen pregnancy? Merong provisions tungkol sa adolescent reproductive health. At syempre, ang gusto niya ay ma-avoid ang teenage pregnancy. At unang-una na nga dyan ay... wala dyan yung abortion, ha? wala. Avoidance. Avoidance. Ang gusto natin, hindi remedyo. Magkaiba yung spelling nun. Avoidance, hindi abortion. Opo. So meron ng particular. What aspect po yung sa avoidance na yun? Well, ang nakasulat doon ay importante nga yung information and education. Tapos, kung ang bata ay nangangailangan ng services for reproductive health, kailangan ibigay ito sa kanila. Siyempre, nire-recognize naman natin na ang primarily responsible sa kanila ay mga magulang. Yes. So, kailangan katulong ng pamahalaan at ng eskwela ang mga magulang dito sa pagpapatupad ng kabutihan ng kabataan. Yes. Ma'am, what about those advocacy campaigns? No? What can you say about it? Ano bang tulong ang magagawa natin para dito na doon sa mga gustong
maging part ng mga advocacy campaigns. Ito ba'y nakakatulong? Una. Pangalawa, sa papaanong paraan ba dapat ito pinopromote para talagang makita natin na magkaroon ng bunga yung ating advokasya? Siyempre, nakakatulong yung pagpapayo, yung advokasya. Pero ang pinakamahalagang advokasya para sa akin ay example. So, sa pamilya, dapat ang nakikita nilang ehemplo mula sa kanilang mga magulang ay dapat tama. Yes. Hindi lang sa pamilya, sa eskwela, ganun din. At sa buong komunidad. Kasi kung hindi ganon, hindi mo malalabanan yung nakikita nila sa television at sa internet na hindi lang galing dito sa atin, galing sa ibang bansa. Without thinking na baka makakasama sa kanila ito, hindi lamang sa pangayon, kung hindi sa pangmatagalan. Ma'am, pag pinag-usapan din po natin itong issue na ito, how are we, are we at par with what other neighboring countries are doing? For instance, in Asia or in our region, ano ho ba tayo, no? Ano ba yung mga pwede nating magaya sa ilang banyagang bansa na ginagawa nila para i-address itong problema na ito? Marami tayong matututunan sa kanila dahil sa ngayon nahuhuli tayo. Kaya nga, when it comes to teenage pregnancies, yung pagbubuntis ng ating kabataan, pinakamataas dito sa Pilipinas kumpara sa 6 other ASEAN countries. So, doon kasi talagang malawak ang ginagawa nilang advokasya para hindi magkaroon ng teen pregnancy. Malawak ang kanilang ginagawang mga serbisyo para dito sa mga batang ito. Alam mo na naman yung mga teenager, ayaw niyan pupunta sa doktor, di ba? Yes. Dahil wala silang sakit. Or kung may sakit sila, ayaw pa rin nila pumunta kasi nahihiya sila. Yes. Lalo na tungkol sa usaping sexualidad. So dapat ay merong environment para sa kanila na hindi sila mahihiya, walang maghuhusga sa kanila. Tama. Para hindi sila nagtatago. Oo. Ma'am, siguro yung huli ko pong itatanong, no? Bakit napakahalaga nitong usapin na ito at sa papaano ba nating paraan ma-engage si Juan at si Juana de la Cruz para maging parte sila. Kasi sa atin lagi natin sinasabi, it's either you will be part of the solution or you will be part of the problem. Para maging part sila ng solution. Kailangan siguro lahat tayo ay magdesisyon kung ano ang tama at kung ano ang mali. At yun ay gawin natin sa ating pamumuhay para meron tayong good example na naibibigay sa ating mga anak at mga apo. At bukod doon ay huwag nating kakalimutan na magpayo sa kanila ng kung ano yung tama at saka kung ano yung mali. Kasi yun nga, pag nakikita nila sa maraming tao, yung mga masasamang gawain, gano'n na rin ang gagawin Regular nila. pala yan, pwede naman pala. Pwede naman pala. Ma'am, maraming salamat po. Salamat, Mabuhay po Sec kayo. Joel. God bless you more. Tutok lamang po at magbabalik po ang ating agenda. Mga kabataan pong nasa edad 15 hanggang 19 ang madalas nasasangkot sa teen pregnancy. Mga edad na dapat ay nasa ating mga eskwelahan pa. Hindi po dapat maging dahilan ang murang pag-iisip at kakulangan ng gabay para humantong sa maagang pagbubuntis ang ating mga kabataan. Dahil po dito, kinakailangan ang sapat na atensyon, tamang kaalaman at mulat na komunidad upang sila ay ilayo sa mga kapahamakang dulot ng teenage pregnancy. Ito po ang ating naging agenda. Ako pong muli, si Joel Villanueva, na nagsasabing sa agenda nating ito, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Araw-araw, nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikipata, kahit magbingi-bingihan. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka.
Kahit magpikit mata, kahit magkibit balikat, nararamdaman. Agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin.